So mga tol, matapos pong maganap ang unang presko nila Ryan Garcia versus Rolly Romero, Teofimo Lopez versus Arnold Barbosa Jr. at Devin Haney versus Jose Ramirez, nagkaroon po ulit sila ng face-off mga tol sa labas ng Times Square, New York, kung saan dyan po gaganapin ang kanilang laban mga tol sa May 2nd. Triple header nga po yan mga tol, kaya kaabang-abang ang laban na yan. Bagamat nabaliktad po ang panalo ni Ryan Garcia dito kay Devin Haney na naging no contest matapos mapatunayan na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si Ryan Garcia. Pero dahil matatapos na ang suspension ni Ryan Garcia sa April, makakabalik na siya sa boxing at mukhang nagbago na ngayon ang aura ni Garcia. Mukhang focus na po ito sa boxing mga tol at talagang professional na ang datingan. Ika nga po ng promoter niyang si De La Hoya mga tol, magbabalik daw ang alaga niyang si Ryan Garcia na mabagsik sa ibabaw ng ring. At makikita mga tol na wala pa rin kakupas-kupas si Ryan Garcia. Sikat pa rin talaga itong mga tol. Makikita kasi mga tol na dinudumog talaga siya ng mga tao pagkatapos ng press con. Sa kabilang dako naman mga tol, nagbigay naman po ng opinion si Oscar De La Hoya sa nangyaring controversial na laban ni Tank Davis at Lamont Rhodes Jr. na nauwi sa majority draw nito lang nakalipas na linggo sa Barclays Center, Brooklyn, New York. Sinasabi po kasi ng karamihan mga tol na dapat daw si Lamont Rhodes Jr. ang panalo sa laban na yon kung nabilangan lang daw si Tank Davis ng referee sa round 9 nang bigla itong lumuhod. Wika nga po ni Oscar De La Hoya mga tol, sa ibang sports daw pwede daw mag time out kapag may something daw sa mata mo katulad kay Tank Davis na dahilan nito kung bakit siya lumuhod. Pero pagdating daw sa boxing mga tol, hindi daw pwede yung bigla ka na lang magta-time out at pupunta sa corner mo para magpapunas ng mata. Referee nga lang daw mga tol ang may karapatan na gumawa nun. Pero kung tatanungin daw siya sa resulta ng laban mga tol, okay lang daw na naging tabla ang laban. Napakahusay daw ng ginawa ni Lamont Rhodes Jr. Pero great fighter din daw itong si Tank Davis. Kumbaga nakahanap lang daw ng katapat itong si Tank Davis sa boxing. Kung ang pag-uusapan daw ay rules ng boxing, automatic daw talaga may points yung pagkakaluhod ni Tank Davis. Knockdown daw talaga yun mga tol. At ibibigay daw kay Lamont Rhodes Jr. ang panalo kung sa libro daw ng boxing ang pag-uusapan. Pero tingnan daw natin mga tol kung ano ang magiging aksyon ng commission. Samantala, nagsalita na nga din po itong si Torky Alalsik mga tol sa nangyaring controversial na laban ni Tank Davis. Wika nga po sa post ni Torky Alalsik mga tol, no knockdown. Sabay pakita niya ng picture ng referee. Sa isa pang post ni Torky Alalsik mga tol, sinabi niyang no knockdown, it was hair grease. So sa post nga po na yan ni Torky Alalsik mga tol, pinapatamaan niya dyan si Tank Davis dahil binanggit niya ang hair grease. So anong masasabi nyo dyan mga tol? Sa ibang balita naman mga tol, bago pala maganap ang laban ni Tank Davis kay Lamont Rhodes Jr., nakipagpustahan pala itong si Tank Davis mga tol kay Lamont. Sa weigh-in po kasi nila mga tol, sinabi pala ni Tank Davis kay Lamont Rhodes Jr. na pahihintuin daw niya ito o ina-knockout daw niya itong si Lamont Rhodes Jr. kinabukasan. Pupusta daw ba si Lamont sa kanya? So pumayag nga po dyan si Lamont mga tol at nagpresyo nga po dyan si Tank Davis mga tol ng $250,000 at nakipag-deal naman po itong si Lamont mga tol at pumayag at nakipagkamay kay Tank Davis. Indikasyon na nakipagpustahan sila sa isa't isa. Sumukhang tiba-tiba po si Lamont Rhodes Jr. mga tol kapag nabago ang resulta ng laban nila ni Tank Davis. Kasalukuyan po kasing iniimbestigahan ng New York Athletic Commission mga tol ang pangyayaring kontrobersyal sa laban kung saan lumuhod po itong si Tank Davis sa round 9 at hindi siya binilangan ng referee. Kapag nabago po ang resulta ng laban at ibinigay ang panalo dito kay Lamont, tiba-tiba po si Lamont mga tol. Nanalo na siya sa laban sa isang superstar ngayon sa boxing tapos babayaran pa siya ni Tank Davis ng $250,000 bukod pa sa kinita niya sa laban. Tapos mga tol, lalaki pa ang market value ni Lamont Rhodes Jr. dahil tinalo niya ang isang superstar, habang si Tank Davis naman mga tol, babagsak ang market value. Ika nga po ng isang source sa boxing na si Rick Glazer, kapag nabago daw ang resulta ng laban na yan mga tol, pwede daw manalo si Lamont Rhodes Jr. via majority decision o kaya naman via disqualification dahil bawal daw yung ginawa ni Tank Davis na lumuhod sa round 9 tapos nagtatatakbo sa corner para magpapunas ng muka sa tuwalya. Para kasing nag-time out si Tank Davis sa laban na yan na dapat ang pwede lang gumawa ay ang referee.